Umalis na kayo rito. Makinig kayo sa tatay ko. Umalis na kayo rito. Mga aswang ang nakatira rito. Kay Ninong Simon naman po kami nakatira. Kung totoo man lang sinasabi nyo, hindi naman po siguro kami hahayaang aswangin nun. Bisita kayo ni Simon. Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Umalis na kayo sa baryong to. Story time. Ako si Elton. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng kaibigan kong si Melchor noong magbakasyon kami sa Romblon taong 1995. 16 years old ako nito at naninirahan sa bukid noon. Bunso ko sa dalawang magkapatid. Si Kuya Atoy ay may sarili ng pamilya at sa Pangasinan na sila nakatira. Pagsasaka at pagkukopra ang trabaho ng Tatay Arnold po namin noon. Labandera naman ng nanay ko. May mga pagkakataong kinakapos kami pero nagagawa naman naming maitawid ang pang-araw-araw naming pangangailangan. 4th year high school ako nito nang makatanggap kami ng sulat galing kay Ninong Simon. Iniimbita niya ang pamilya namin na magbakasyon dahil piyesta sa lugar nila. Matalik siyang kaibigan ni tatay na ngayon ay nasa Romblon na nakatira. Asansado na dahil tuwing umuwi ang pamilya nila sa lugar namin ay di kotse na sila. Sinasakay daw sa barko para maitawid sa dagat. Gusto ko sanang sumakay ng barko nito at gusto ko ring mamasyal sa lugar nila Ninong Simon. Kaso ayaw naman ang payagan nila nanay at tatay. Nay, tay, payagan na po niyo ako. Gusto ko lang naman po magbakasyon eh. Anak, masyado ngang malayo ang lugar ng Ninong Simon mo. Oo nga naman anak. Mahirap ang bumiyahe doon na mag-isa. Pero nay, malaki na ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Minsan na nga lang po tayo yayain ni Ninong Simon sa piyesta nila. Tapos hindi pa tayo pupunta. May trabaho nga kami ng nanay mo at hindi namin pwedeng basta iwan na lang yon. Di ako na lang po mag-isang babiyahe. Kaya ko naman po eh. Sige kayo, baka magtampo yun si Ninong Simon. Buti nga po, naaalala pa tayo nun kahit matagal na siyang wala dito sa atin eh. Oo nga kahit asensado na yon, hindi pa rin nakakalimot ang kaibigan kong yon. Kaya nga po tay, payagan nyo na ako. Ay nako, tigilan mo kakulitan mo Elton. Kapag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Dahil hindi ko sila mapilit, lumabas na lang muna ako para magpahangin. Kaso nakasalubong ko naman ito ang kaibigan kong si Melchor. Hoy, Elton! Bakit sambakol yung mukha mo? Ayaw kasi ang payagan nila nanay at tatay. Gusto kasi magbakasyon sa Romblon. Romblon? Napakalayo naman kasi yan, tol. Pero parang gusto ko rin magbakasyon para maiba naman. Teka, sino nga bang pupunta mo doon? Taga doon si Ninong Simon ko. Niyaya niya nga kami magbakasyon doon eh. Kaso ayaw naman ni nanay kasi malayo raw. Ayaw rin naman akong payagan nung sinabi kong ako na lang mag-isang pupunta. Baka raw kasi maligaw ang baby boy nila. Ulul, umalis ka na nga rito kung aasarin mo lang ako. Joke lang naman. Ito naman. Kung kasama lang pala ang problema, di sasamahan kita. Papayagan ka ba? Siyempre naman. Gusto nga nila ako magbakasyon sa baryo ni Lolo eh. Para raw hindi ako lagi nakahilata sa bahay namin eh. Ay, buti ka pa. Parents ko, wala yatang tiwala sa akin kaya ayokong payagan. Subok na kasi ako ng mga magulang ko. Kaya kahit saan ako pumunta, ay alam nilang hindi ako mapapahamak. Kasi nga good boy to tol, no? Sus, kamo, gusto ko lang palayasin ng mga magulang mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw na nga itong sasamahan, manlalait ka pa. O sige na, kung gusto mo talaga akong samahan, kausapin mo sila nanay tatay. Tiwala naman sa'yo mga yun eh. Aba dapat lang no? Kahit kailan hindi man ako naging bad influence sa'yo eh. Tara, akong bahala sa'yo. Nang malaman nila nanay at tatay na gustong sumama sa akin ni Melchor, ay pumayag na sila. Nakakatampo lang dahil parang mas may tiwala pa sila sa kaibigan ko kaysa sa akin. Alam daw kasi nila na marunong bumiyahe sa malalayong lugar si Melchor. Kahit mag-isa lang to, hindi daw ako maliligaw kapag siya ang kasama ko. Na para bang wala akong sariling isip at kakayahan. Pero ganun siguro talaga. Baka nag-aalala lang naman sila para sa akin. Nang pumayag sila, ay agad akong sumulat kay Ninong Simon. Nang mga panahon kasi na to, ay hindi pa uso ang cellphone. At ang telepono naman, ay para lang sa mga mayayaman. Sinabi ko sa kanya nito, kung anong araw kami babiyahe, para masundo niya kami sa pier. At pagsapit nga ng araw na yun, ay magkasama kaming bumiyahe ni Melchor. Napakalayo nga lang ng biyahe, dahil sasakay pa kami sa barko. Pero dahil nga first vacation trip namin ng best friend ko to, ay super excited kaming dalawa, lalo na nang makarating kami sa Romblon. Nakita naman kagad namin si Ninong Simon nito. Nakaabang siya habang sakay sa owner type jeep niya. Ninong Simon, mano po? Grabe, ang layo pala ng lugar niyo. Mahikimano na rin po ako, Mang Simon. Oo nga po pala, siya nga po pala si Melchor. Kaibigan ko po. Mabutit nakarating kayo. Tawagin mo na rin ako Ninong Melchor. Wow, salamat po. May instant ninong na rin ako. Sabi sa'yo eh, mabait yan si Ninong Simon. Ninong, malapit lang po ba rito yung bahay niyo? Nako, malayo pa. Umanda kayo sa biyahe dahil bako-bako ang daan natin. Ganun po ba? O sige po. Masaya akong sumakay sa jeep ni Ninong habang si Melchor ay hindi magkaunggaga sa mga bagaheng dala niya. Tay, salamat ha. Napakamatulungin mo talaga no? Wala yun tol.
Wala mo yang mukha mo. Halika rito, tulungan mo muna ako. Sino ba kasi may sabing dalhin mo lahat ng damit mo? Umamin ka nga, tol. Pinalayas ka ba sa inyo? Hindi baka lang abutin tayo ng 1 buwan. Di ready na ang damit ko. Baliw, halika na nga. Tinulungan ko na lang si Melchor na dalhin ng mga bagahe niya bago kami magsimulang bumiyahe ulit. Habang nasa biyahe, pakaramdam ko, pigang-piga ang katawan ko sa pagod. Tapos rough road pa ang dinadaanan namin. Kaya natatagtag talaga kami sa biyahe. Hanggang sa puro palayan at mga puno na ang nadadaanan namin. At makalipas lang ang 2 oras, ay nakarating na rin kami sa baryo nila Ninong Simon. Sobrang liblib nito, pero maganda naman ang view dito. Kaya sulit din ang naging biyahe namin. Pagbaba namin ng sasakyan, ay nakatingin sa amin ng mga tao. Ninong, grabe naman makatingin itong mga kapitbahay nyo. Galit mo ba sila sa mga dayo? Aba, oo nga no. Ganyan lang talaga sila, pero mababait yung mga yan. Halina kayo, pumasok na kayo sa loob. Isang luma pero malaking bahay at may kalawanging gitang pinasok ni Ninong Simon. Parang sila lang ang mayaman sa lugar na to dahil puro kubo na ang bahay na nakapalibot sa kanila. Nakakatakot ang bungad ng bahay pero pagpasok sa loob, mapapahanga ka talaga sa mga antigong gamit na sasalubong sa'yo. Grabe Ninong, buti pa kayo sensado na. Minana to ng asawa ko sa mga angkan niya. Silang namumuno sa baryong to, lalo na't malayo kami sa kabihasnan. Pansin ko nga po. Nasaan po pala yung anak nyo? Si Banjo. Naghahanda sila para sa pista eh. Gusto ba niyo kumain muna? Kung pwede po, makikinom po muna ako tapos makikitulog na rin. Ako rin po Ninong. Sobrang napagod po kasi kami sa biyahe. O sige. Dinala kami ni Ninong sa kusina at pagkatapos uminom ay hinatid niya kami sa kwarto. Maluwag ang kwarto pati na ang kama kaya kasang-kasa kaming 2 ni Melchor. Pagkahigaan namin ay nakatulog kami kagad sa sobrang pagod. Hapon na rin kasi nito at napasarap pa ang tulog namin. Nagising na lang ako nang makarinig ako ng may kumakalus ko sa bubong. Parang may taong naglalakad dahil mabigat ang tunog nito. Hanggang sa nakarinig ako ng pagkatok sa pinto kasabay ng pagtawag ni Ninong Simon. Halina kayo at mag-aapunan na. Sige po Ninong, susunod na po kami. Ginising ko nito si Melchor na ang sarap pa rin ng tulog. Nang sinabi kong kakain na ay mas mabilis pa siyang nakalabas sa kwarto kaysa sa akin. Pagdating namin sa kusina ay nandito na ang mag-asawa pero wala pa rin ang anak nilang si Banjo. Ninong, asan po si Banjo? Hindi pa rin po ba siya nakakauwi? Wala pa siya dahil busy pa sila sa paghahanda para sa pista. Kasama niyang ibang mga kabataan din dito. Ganun po ba? Parang kakaiba po ang piyesta niyo rito Mga kabataan ang naghahanda. Maiintindihan mo rin yan sa araw ng pista. O sige na, kumain na kayo. Maraming po tayong nakahanda nito pero imbis na matakam ako ay para akong maduduwal sa amoy nito. Napakalansa ng karne tapos hindi pa ganun luto. Mabuti na lang dahil may nakita akong saging at ito na lang muna ang nilantakan ko. Ayaw ba niyo ng ulam? Ba't hindi kayo kumakain? Parang nahihilo pa po kasi ako sa biyahe kaya saging lang po muna ang kakainin ko. Ikaw Melchor, hindi mo ba gusto ang ulam? Gusto naman po. Kakain na nga po ko Nahiya kami magreklamo nito dahil parang sarap na sarap sila sa pagkain na hinain nila. Saka baka ma-offend pa namin si Ninang Cecil. Nakikikain na nga lang kami nito tapos mag-iinarte pa kami. Kumain ng konti si Melchor. Ako naman ay nakontento na sa saging. Pagkatapos nito ay umakyat ulit kami para matulog. Kakaibang luto nila sa karne dito no? May amoy tapos malansa? Buti nga nasikmura mong kumain Para na ako maduduwal kanina sa amoy. Pinilit ko na nga lang kasi nakakaya kung 2 tayong hindi kakain no? Pero masarap naman siya. Hindi lang talaga maganda ang amoy. Kahit sabi mo pang masarap no? Iwan kakain nun. Nakakasuka. Nakatulog kami ulit ni Melchor nito. Pero pagsapit ng hating gabi ay nagising ako kasi dumadaing si Melchor sa sakit ng tiyan. Tol, gising! Binabangot ka yata. Tol, ang sakit ng tiyan ko. Ayan, katakawan mo kasi. Kumain ka pa kasi ng medyo hilaw na karne kanina. Baka hindi ka natunawan. Tol, samahan mo muna ako sa banyo. Sobrang sakit na Inalalayan ko si Melchor papunta sa banyo. Nakakatakot pa nito kasi nasa labas ang palikuran nila. Tipikal na palikuran sa mga probinsya noon na nasa labas ng bahay. Mabuti na lang, maliwanag ang buwan nito kaya nakikita namin ang paligid. Nakarating naman kami sa banyo at agad na pumasok si Melchor para maglabas ng sama ng loob. Naghintay naman ako nito sa labas hanggang sa makarinig ako ng mahinang pagaspas ng pakpak. Tumingala ako at nagulat ako nang makita ko ang isang napakalaking ibon. Nakakapagtakang mahina ang tunog nito samantalang ang lapit lang nito sa akin hanggang lumipad ang ibon papunta sa harap ng bahay. Putya, aswang ba ang ibon na yun? Uy Melchor, bisa mo dyan. Nakakatakot dito. Sadali lang, ay lumabas Punyemas naman Uy, kapag ako'y naswang dito, aaswangin din kita.
Hanggang lumabas sa CR si Melchor na tagatakang pawis. Tapos nakangiwi at hawak-hawak ang tiyan. Humihilab pa rin daw to, pero hindi naman niya magawang ilabas ang dapat ilabas. Nang papasok na kami sa bahay, ay nagkagulatan pa kami nila Ninong Simon dahil galing siya sa harap ng bahay. Anong ginagawa niyo rito? Sumasakit po kasi ang tiyan ko eh. Akala ko po nadudumi lang ako eh. Ikaw Elton, hindi ba masakit ang tiyan mo? Hindi naman po, Ninong. Ganun ba? O sige, ipasok mo ang kaibigan mo. Ilutin ko ang tiyan niya. Dinala namin sa sala si Melchor at pinahiga sa pahabang upuan na gawa sa kahoy. Hinilot ni Ninong ang tiyan niya at habang ginagawa niya to, ay hindi ko mapigilang magtanong. Ninong, may aswang po ba rito sa lugar niyo? Ano? Aswang? Bakit mo naman ang tanong yan? May malaking ibon po kasi ako nakita kanina eh. Ang laki nun pero mahina ang tunog ng pagaspas ng pakpak niya. Parang aswang eh. Wala. Walang aswang dito. Kaya pa ang lugar namin. Yung simpleng ibon lang yung nakita mo. Baka na malikmata ka lang dahil madilim. O sige na, mukhang magaling ang tiyan ni Melchor. Oo nga po, ang galing. Hindi na masakit ang tiyan ko. Binigay sa amin ni Ninong ang lanang langis niya. Pamahi daw kapag masakit ang tiyan. Nakatulog naman kami nito ng maayos. Hanggang sumapit ang umaga. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang title ng video na to.